Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa libro ni Propeta Isaiah, Kabanata 46, talata 3 hanggang 4. Ang sabi po dito, makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Praise God! So itong ating binasa mga kapatid, ito ay nagpapakita na ang Diyos ang nagsusustain sa atin. Pag sinabi natin siya yung nagsusustain, siya yung umaalalay, siya yung nagiging source upang tayo ay magpatuloy, 'di ba? Sa isang takbuhan, sa isang race, hindi po yan pabilisan. 'Di ba? Kasi maraming ibang tao masyadong mabilis. Talagang umpisa pa lang, talagang binilisan na, no? Kaya pa nangyari, nang malapit na doon sa may finish line, hiningal na, di ba? O unti-unting bumabagal habang tumatagal yung kanyang pagtakbo dahil binilisan niya, ay hiningal na siya, no? Kinapos na siya ng hininga. Hanggang bandang huli, hinimatay na, no? So hindi niya na natapos yung kanyang race, di ba? So hindi kasi yan hindi yan napabilisan. Hindi yan padalian, mga kapatid. Kasi minsan pag minadali mo ang isang bagay, kadalasan hindi maganda yung resulta. No? Yung naman, sa gawa man, sa trabaho man, no, hindi pulido ang magiging kakalabasan at hindi siyempre maganda yung end product mo, 'di ba? So dito mga kapatid, sa pag-race, kailangan mo ng stamina, no? Hindi lamang yung stamina mo, tsaka yung endurance mo. Ang ibig sabihin ng stamina mga kapatid, yung abilidad mo na makasustain ka sa mahabaang yung mga physical or mental effort, no? Yung kunyari, yung stamina ng katawan mo, sabi ko sa takbuhan. So hindi yan hindi yung parang pabilisan kasi yung katawan natin kailangan lang muna, parang kung sa sasakyan diesel, no? Lang yung mahina pa lang siya, no? Pero pag uminit na, makakarangkada, no? Yung pag-burn ng niya, ng yung fuel, 'di ba? Yung diesel ganun Parang ganun din katawan natin, hindi pwede yung pag birada agad. Kasi bakit? Kasi pag nabigla yung puso natin, mga kapatid, no, hindi maganda yung magiging epekto. Yung sabi ko nga, baka hingalin ka, no? So hindi lang yung stamina kahit yung mental mo rin, di ba? Hindi pwedeng mabilisan na pag-iisip. Kasi minsan kapag mabilis yung pag-iisip natin, kadalasan nagkakamali talaga tayo. No, kaya nga dapat yung isang bagay, kaya nga ang sabi ng Bible, sinong tao magpapatayo ng tore, di ba? O kaya kakalaban dun sa may 20,000 na kawal na isang hari, di ba? Tapos ikaw lang 10,000 lang, di ba? Na hindi ka muna uupo at pag-iisipang mabuti. So ibig sabihin, talaga kailangan ng stamina rin ng utak tsaka ng physical mo. Kaya nga tayong mga Pilipino, sanay tayo sa multitasking, di ba? Kasi elementary pa lang tayo, ang daming nagagawa sa atin, ang daming utos. No? Kahit nga yung mga magulang natin, di ba? Maraming pinagagawa, may listahan pa yan, alis kami ng tatay mo, kailangan ganito, magwalis kayo, yung higaan nyo, gawin nyo, maghugas ng pinggan, magsibak ng kahoy, mag-igib, bla bla bla. So ang dami, sa isang araw, pag alis ng mga gulang natin, may mga na sila na dapat nating gawin, So hindi pwede yung babagal-bagal ka, lalo kung gusto mo maglaro, kailangan matapos mo yung ginagawa mo, kasi pag hindi mo natapos yung ginagawa mo, mapapalo ka o kaya masesermonan ka ng wala sa oras, di ba? Sana yung katawan natin doon Kahit sa pag-aaral, di ba? Minsan sa isang araw, ilan yung subject natin? 8, di ba? 8 yung subject mo. Tapos minsan pag nag-exam pa, no? Biglaan na exam mo,
Sa isang araw minsan ilan yung exam mo, 'di ba? May 4, may 5, may 6, minsan nga talagang hindi katulad dito sa Canada. Yung exam nila minsan sa isang araw, isa lang o kaya dalawa, no? Tapos sasabihin na ng mga estudyante, I'm so tired, no? Tired na daw sila, no? Kasi pagod na pagod kasi may exam. Pero sa atin, talagang banat na banat yung utak mo. Sana yung utak nating mag-isip, no? Talagang maki mo ilang subject 'yun, no? Iano mo lang sa utak mo sa isang araw lang kasi, 'di ba? Ang may exam kayo. Talagang sana yung utak natin, yung katawan natin talagang yung kaya nga dito makikita mo yung mga nag-aral sa Pilipinas na mga kunyari nag-elementary o nag-high school o kaya kahit yung college, 'di ba? Paglipat dito, nadadalian sila eh. Diba? Parang hindi, parang parang nabawasan sila ng burden no, ng load. Kasi bakit? Kasi sanay sila sa Pilipinas na talagang ang dami mong subject na pag-aaralan tapos mga exam pa. Dito medyo kaya marami nag-excel na mga Pilipinong mga estudyante dito sa Canada. Kasi nga, bakit? Kasi sanay yung utak natin Kahit sa trabaho, maraming Pilipino, kahit maraming trabaho talagang nagagawa. Kasi bakit? Kasi sanay yung katawan natin na maraming ginagawa, di ba? Unless na lang ko sa Pilipinas, hindi nasanay yung katawan mo, no? Mas nasanay yung katawan mo na walang ginagawa kaysa sa may ginagawa, di ba? Pero talaga, malaki yung advantage, di ba? Nasusustain mo kasi nga nandun yung mo na, sana yung katawan mo, tapos nandun din yung endurance natin, no? Yung lakas natin na i-endure kahit yung mga bagay na hindi magaganda. Siyempre, minsan mabibigat yung mga pasanin, mabibigat yung mga trabaho. Hindi lang naman yung trabaho Minsan yung yung mga anong Tagalog ng pagyaguta. Sabi kasi sa Ilonggo, no? Yung parang inaano ka ng tao, yung ina-underestimate ka, no? Masasama yung sinasabi sa'yo. Minsan sanay ka na doon, no? Na-endure mo na yung mga ganun, di ba? Kaya minsan yung mga iniinsulto tayo, yung mga kakayanan natin, di ba? Kasi may mga taong mga ganun, mga mapagmata, di ba? Mapagmataas. Kaya ang tingin nila sa sarili nila, sila yung superior, kaya mababa yung tingin nila sa atin. So yung mga ganun minsan, yung mga masasakit na salita na sinasabi ng tao, na-endure na natin yan, na-endure na natin yan, kaya medyo sanay na tayo dyan di ba? Pag nasanay ka sa mga ganun, minsan tinatawa-tawanan mo na lang, di ba? Di ba? Tatawanan mo na lang yun, pero minsan yung iba, hanggang ngayon medyo sensitive pa rin, no? Sensitibo siguro kasi hindi nasanay. Pero pag sanay ka na, parang wala na rin din naman no? Kaya may kita natin dun mga kapatid, yung sa mga pagproseso ngayon sa mga sitwasyon, no, na nangyayari sa buhay natin. So, napagtatagumpayan natin yun, nasusustain natin yun. Yung mga challenges sa buhay natin. 'Di ba? Pero siyempre, kahit anong tibay, kahit anong lakas natin, kahit anong dami na ng experience natin, kahit minsan alam na natin yung gagawin natin kasi napagdaanan na natin yon. Pero siyempre, bilang tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo pwedeng dumepende doon. Ganun pa rin yung pagdepende pa rin natin sa Panginoon kasi ina-acknowledge natin na pagtatagumpayan natin yung lahat ng bagay dahil sa lakas at tulong ng Diyos, di ba? Na kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, hindi natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na pinagdaanan natin noon pa, di ba? So, ngayon, nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon dahil kasi sa tulong yun ng Diyos, dahil sa paggabay, pag-sustain ng Diyos sa atin, no? Sinusustain yung patience natin, di ba? Sinusustain yung pagpipigil natin, self-control natin, di ba? Minsan parang gusto na nating umayaw, pero gusto na nating tumigil, pero because of the faith na binigay ng Diyos sa atin, nandun yung salita niya. Kaya, pinangahawakan natin na hindi tayo iiwan, ipababayaan ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga sabi doon sa may Isaiah chapter 40 verse 31, 'di ba? Na ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Minsan napanghinaan tayo ng loob, minsan parang aayaw ka na, parang magi-give up ka na. Pero salamat, no? Tayo ay pinalalakas ng Panginoon. Sumisigla tayo. Bakit? Kasi nandun yung tiwala natin sa Panginoon. Kapag nandun yung tiwala natin sa Panginoon, hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa, hindi ka pwedeng mag-give up No, hindi ka tuluyang malulugmok sa hopeless situation ng buhay mo. Kasi bakit? Kasi nandun yung pangako niya. At anong pangako niya? Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. No? Kasi yung lakas natin,
lakas na galing sa itaas. Yan. Hindi sa kasame, ha, ano? Kundi itaas, no? Galing sa Panginoon. Kaya nga nililipad tayong tulad ng mga agila kasi yung agila, the more na may mga unos, the more siya nagsosoar up, 'di ba? Mas lalo siyang lumilipad pa itaas, 'di ba? Tinatalo niya, mas na-challenge siya kapag may mga malalakas na hangin, kaya malalakas na unos, kaya talagang binibreak niya 'yon, 'di ba? Tatakbo ngunit hindi mapapagod. Lalakad ngunit hindi manghihina. Yun, tatakbo ka, hindi ka mapapagod. No? Kasi kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama mo ang Diyos, ano eh. Yung physical man nating katawan ay nanghihina, pero within, deep inside, no, sa atin, merong lakas na ibinibigay yung Diyos. No? Merong adrenaline force. No? Yung lakas na sa oras ng pangangailangan, yung lakas na yun ay lumalabas, no? Yun isa yun sa disenyo ng Diyos sa katawan ng tao, eh, di ba? Yung mga bagay hindi mo kayang buhatin, pero kapag may mga emergency, no, magugulat ka yung buong refrigerator na buhat mo. Di ba? Kasi ano yun eh, adrenaline na force, no, na power na ibinigay ng Diyos. Sa pagdating ng mga ganitong mga sitwasyon, inilagay ng Diyos yan sa sistema ng katawan po natin. So doon pala mga kapatid, siya yung nagsusustain, siya yung source, di ba? Kapag nandun ka sa yung balon mo, hindi yan mawawala ng tubig kahit mag-tag-init man o magkaroon ng El Nino kung natumbok mo yung pinaka-source, yung pinaka-bukal ng tubig, di ba? Pag yun talaga yun ang naging source mo, yung pinaka-bukal, yung bukal mismo, hindi yung parang sanga-sanga lang, kundi ito talaga yung parang stream talaga, no? Ito yung pinakakatawan ng bukal ng tubig na yon, no? Hindi yung parang maliliit lang na hose. No? Talagang hindi ka matutuyuan. Kasi nandun yung pag-sustain ng Diyos. Kahit sa tag-init, kahit sa tag-El Nino, nandun pa rin yung biyaya ng Panginoon. No? So, siya yung nagsusustain po sa atin. Kaya nga, napakaganda itong mga pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin na pagdating ng mga challenges sa buhay, pagdating ng mga sitwasyon na parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, di ba? Parang sa tingin mo, parang hindi mo kakayanin, pero magugulat tayo, no? Lahat ng mga pagsubok na dumating sa atin, lahat ng mga challenges, ay napagtagumpayan natin. At yung mga bagay na parang ang hirap isipin, paano tayo makakalaya, paano tayo survive sa ganun mga sitwasyon, pero ang Diyos, makikita mo, no, magbibigay siya sa atin ng mga opsyon, magbibigay siya sa atin ng karunungan na dapat nating gawin upang ating mapagtagumpayan at masolusyonan yung mga bagay na yon. Kaya nga nakakapagpatuloy tayo. 'Di ba? Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon eh. 'Di ba? Parang may time minsan parang gusto mo na mag-give up sa paglilingkod sa Panginoon dahil nga sa mga bills, dahil sa mga babayarin. Pero syempre, kapag yung committed, yung puso natin, nandun yung talaga yung desire ng puso natin na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos magbibigay ng pamamaraan sa atin na ito yung dapat mong gawin, anak, para hindi maapektuhan yung paglilingkod mo sa akin. No? Ganun ka, nagsusustain talaga ang Diyos. Pero minsan may mga time talaga na para nandun ka na sa pinakadulo. No, kahit na naglilingkod ka na sa Panginoon, nandun ka na sa pinakadulo ng lugid ng PC mo. Kasi bakit? Kasi sa mga time na yun, patuloy tayong tinuturuan ng Diyos na patuloy na magtiwala sa Kanya. Diba? So, yun lang mga kapatid, no? Huwag tayong mag-alala, ano man yung ating pinagdaraanan sa buhay, kasi alam natin, God will sustain us. Amen? So, yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.